Kanan ang taas presyo sa mga pamilihan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumilis palalo ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo Bukas na bukas din, statistics, you're out. Bad shit ka na. Out ka na. sa Pilipinas noong isang buwan. Sa tala ng PSA, umabot sa 3.8% ang inflation noong Abril. Ito na ang ikatlong sunod na buwan ng pagtaas ng inflation. Pinaka nakaapekto ang taas presyo sa transportasyon, pagkain at non-alcoholic beverages. You're out! Out ka na! Bakit mo sinabi yan? Na tumataas? Hindi tugma sa kwento ng mga bangag vloggers. Noong Abril, bahagyang tumaas ang presyo ng ilang klase ng bigas. Ang regular milled rice tumaas sa 51 pesos and 25 centavos kada kilo, kumpara sa 51 pesos and 11 centavos noong Marso. Habang ang Mali ka, Diego Latigo. Siya bulak ang bumaba ang presyo. Kumakalat na sa society, kaya mura na siya. Binibenta na lang siyang 50. well-milled at special rice, kakarampot lang ang ibinaba ng presyo. Malaki ang, of course, yung contribution while Bukas, you're fired, Yusek. Bakit mo sinabi yan? Ayaw yan ng mga bangag vloggers. Bad shit ka na. slightly bumaba yung ating presyo sa bigas, yung inflation rate niya mataas pa rin. Kaya ang ilang namimili dito sa Kamuning Public Market sa Quezon City, kanya-kanyang diskarte sa pagbili ng bigas. Noon po kaban-kaban po yung binibili, ngayon po tingi-tingi na lang. Para po kumasya yung budget. Minsan po 2 times na lang yung makain. Ang binibili ko nga ay di 5 kilo, ganyan. O 10 kilo. Kasi pagkaba? Biglaan ang bagsak ng pera, yung labas ng pera, mahirap yun. Ramdam ng mga tindero ang matumal na bentahan. Dagdag pa ang mainit na panahon kaya konti ang namimili. Hindi makapunta ng palengke. At ano mo naman ang buhay, marami nang mamatay ngayon sa heat stroke. Kami nga dito dila ay talagang tiis-tiis nga dahil ano mo naman ang aming kapital ay utang. Ay titiisin na. Ayon sa PSA, dedepende sa supply mula sa world market at lokal na produksyon kung magpapatuloy Grabe, no? Ganyan nakahirap ang bayan natin. Nakalimutan na natin, ano? Sige. Mag-Pidea-Lix tayo ulit. ang pagbaba ng presyo ng bigas. Bukod sa bigas, nakaapekto rin sa inflation ang ilang gulay. Bagamat bumaba ang presyo ng 20 na bugas, asa na? 20 na bugas na asa ka? sibuyas sa 126 pesos kada kilo. Naging mabagal naman ang pagbaba nito kumpara sa mga sinundang buwan. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, gumagawa na ng mga hakbang ang gobyerno para masiguro ang food security sa bansa sa gitna ng El Nino at nagbabadyang La Nina. Kailangan Grabe, alam mo kasi yan ang problema eh. Dahil hindi umasenso yung way of paano tayo mag-farm. Ang nangyari tuloy, mahihirapan talaga mag-produce. Mantakin mo yung init niyan. Maggagaganyan ka sa mahihirapan, tsaka marami nang namamatay na crop. Kasi alam mo, may mga pinanunood ako eh. Mahilig ako manood sa mga documentary, lalo na sa YouTube. Yung papaano, halimbawa sa Japan, kung papaano nila kinukuha yung mga bigas nila, yung kanilang rice production. Grabe ho, high-tech. Wala nang tao. So kahit malamig, o kahit, hindi naman siguro umiinit, kahit malamig talagang wala nang tao. Basta umaandar na lang yung machine. Para sira ulo rin, sa atin, madumano pa. Kaya kawawa yung mga Pilipino talaga eh. Because of that, remember, pag konti ang supply, tataas talaga ang presyo, di ba? daw palakasin ang lokal na produksyon sa agrikultura para mas sigurong may sapat na supply. Nauna nang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Executive Order No. 59 para mapabilis ang implementasyon ng mga infrastructure project. Ang ilang proyekto ayon sa NEDA ay makakatulong para mabilis na maihatid ang mga agriculture products sa palengke na makakatulong para mapababa ang presyo ng mga Alam mo, okay sana yan, Mr. President. Okay yan. Ang problema ko, aminin na po natin, Mr. President, yung mga farm to market na road, gatasan yan ng mga congressman eh.
Wala akong biro. Gatasan ng mga congressman yan. Ilalagay nila yung mga tao nilang regional director na sa DPWH. Tapos gagatasan nila yung contractor, kamag-anak, asawa, pinsan. Hindi, alam mo, maganda yung plano, okay. Wala naman tayo. Lahat naman ng presidente, ganyan ang plano eh. Nagkakataluhan yan sa baba. Ito, aminado naman tayo kahit nung panahon ni Pangulong Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte, yung corruption talagang sagad na sa buto eh. Kahit ba sabihin mong, di ba naalala nyo noon, ang dami niyang binanggit. Kasama na doon ng mga congressman. Kahit nga yung kakilala niyang congressman, binanggit niya eh. Bakit? Yung kakilala niyang congressman, kung saan niya gustong ilagay yung isang regional director, doon niya nilalagay. Para aproban yung mga proyekto. Yun ang problema eh. Kahit magaganda yung mga proyekto, pagdating sa baba, kinakatkong eh. Kaya naghihirap ang bayan eh. Overprice yung project na farm to market roads. Tapos yung sino naman yung kasama sa sa bidding, walang iba kundi si pinsan. Oh, kanya ito. Oh, contractor A, si pinsan. Contractor B, si asawa. Contractor C, si kabit. Depende kung sino gusto mo panalo. Bahala ka na kung sino yung okay dyan. Lahat naman niya, may cut kung ako eh. O, sabi nito, niya lang ang yumayaman dyan. Hindi, alam mo, si Mayor, hindi masyado yan. Si Mayor, barya-barya lang yan. Bigyan mo lang ng mga siguro 1 milyon yan. Okay na yun si Mayor eh. Ang kumakat kung talaga dyan, kasi yung nag-a-approve ng budget. Sila ho talaga yan eh. Wala. Ano yan? Bulok na itong kamera natin eh. Tandaan, nabubulok na yan.